Ano isipin nyo, mararamdaman nyo, gagawin ninyo sa 1 month. Sumasagot pa ba kayo? At yung 1 month, naging 1 week na lang. Ganun din. Kayo po ba, ano ba yung inyong iniisip, gagawin ninyo sa isang linggo? Eh, paano ko isang araw na lang? Sa oras ko po, advance ng konti, pero 8:35. Ganito rin oras, next, bukas. Kaya talagang lahat tayo, mamamatay na tayo, bawa. Ano kaya mararamdaman natin? Magagalit kaya tayo? Magbabargain kaya tayo? Makikiusap tayo na kung pwede dagdagan pa yung taon natin? Dahil may rami pa tayong gagawin? Meron pa tayong mga taong kailangan kausapin? Kung tayo magkukumpisal, ano yung kukumpisal natin? Di ba hindi natin tinatanong ito? If there are questions in life that we never want to ask, are questions related to death. Di ba po? Yung mga bagay na ayaw natin pag-usapan ay may kinalaman sa kamatayan. Bakit? Kasi if there is any topic that is not comfortable to talk about, is about death. But have you noticed something, brothers and sisters? Meron ba kayo napapansin na habang yung buhay ay napapalapit sa katapusan, mas nakikita nyo ang kahalagahan ng buhay. The more we come close to death, the more we realize the value of life. Kaya yung death is not the opposite of life. Death is the door to life. Kaya yung mga taong hindi nabubuhay ng ganap, takot mamatay. Alam nyo kaya ako nasabi to, si Ate Mary, kilala ko siya eh. Hindi ko nga alam, may sakit siya eh. Di ba? Si Kuya Rox, di nga alam, may sakit siya. Meron, pero I mean, Paolo, siguro. Kasi yung mga taong nabubuhay ng ganap, yung mga nararamdaman nila sa sarili, gusto nila sila na lang, they would rather just bear that, you know. And they would not want others to know that they are in pain. Why? Because they do not want to share the pain with the others, particularly the loved ones. Yung mga taong talagang nabubuhay ng ganap, gusto nilang, hindi naman sila sabing gusto nung sarilihin yung hirap. Kundi merong kahulugan sa kanila kung bakit sila naghihirap. At sinasabi nga, a person is not destroyed by suffering or pain, but a person is destroyed by suffering or pain without meaning. Pag ang pain walang kahulugan, ang hirap walang kahulugan, very painful. Si Ate Mary, hindi mo nakita yung pain sa mukha. Laki nakangiti eh. Di ba? Hindi siya yung, naka-makeup. Kasi, ano na yung buhay niya. Kasama na lang. Pero makikita mo, every time makikita kami yan, laging nakangiti. Hindi ko nakita nakasimamit yan. No, laging nakangiti. O siguro dahil nakangiti-ngiti naman siguro kung tignan. O sino man. Kasi may mga taong ganun eh. Mayroong mga tao nakikita mo gusto mong ngiti. Pag may mga tao na gusto magsimangot. Pero hindi ko siya nakakita nung nagsimangot. Siguro, Paolo, alam mo yung mami mo. So, and the rest of the members of the Living Word community, nakilala natin siya na ganitong klaseng tao na hinarap yung buhay. Kaya nga usually ganitong klaseng tao, dapat hinahanap natin ang sikreto. Ano kaya ang sikreto niya? Kung bakit ganito? Kaya nga sabihin na natin na pag mag-isang tao, sumasakit. Alam niyo kaya ginagamit kong salita, hindi namatay. Sumasakabilang buhay. Kasi yung salitang namatay, pwedeng gamitin yan sa tao buhay pa, pero patay na. You know? The word death is a word that can be applied to people who are still alive. Kaya ginagamit natin yung salita, sumasakabilang buhay. Bakit sumasakabilang buhay? Kasi yung isang taong nabuhay ng ganap, nabuhay na may kahulugan, kabuluhan ng buhay, hindi siya namamatay. Sumasakabilang buhay lang. Pero yung mga taong talaga nga namang hindi nakita ang kabuluhan ng buhay, kahit buhay pa yan, patay na yan. Bakit? Una, ang bigat kasama. Pangalawa, nanggugulo. Pangatlo, walang kasundo. Pang-apat, gustong pumatay. At panglima, siya mismo, patay na. Nakita niyo? Kaya nga sinasabi nakakalung. Kaya kung sabihin natin, si Ate Mary, sabihin na natin namatay siya, 64 years old. Sabihin na naman natin
Ang bata naman. Eh bakit? Ang buhay ba bilangan ng edad? Ito, ganun po natin, ano? Kasi may mga pagkami, bilangan ba tayo ng edad? Tapos pagka lumagpas ka ng life expectancy ng 70, dapat sa babae, mamatay na. Tapos tumakas ka niya, sasabihin natin, may bonus na siya. Bakit ganito tayo? Ba't ganito ginagawa natin sa buhay? Parang nilalaro natin, ano? But life is not about bonus. Life is not about, what we think it is. No. Life is a gift that God has given us. And because life is a gift that God has given us, then consider that it is a gift. If it is a gift, then it is given to you freely. And it is a gift that you also have to share freely. Di ba? Ganito ginawa ni Ate Mary sa buhay niya. Ganito ginawa niya sa buhay. At makikita niyo nga, sabi niya, marahil may marami siyang mga bagay na mga ginawa. Pero kung meron man siguro siyang isang bagay na ginawa na siguro hindi natin makakalimutan, yung kanyang mukha na laging nakangiti. At may makeup. Tama na yun, pero importante yung ngiti. May makeup na lang yan. Dagdag na lang yan. But ito yung sinasabi ko, alam niyo, meron akong binabasa ng libro, Be the Miracle. Be the Miracle. Tapos sabi ko nga, oo nga naman, ang dami palang milagro nangyayari sa buhay natin. At yung mga milagro ito, nanggagaling sa ilang mga tao. Siguro pwede natin sabihin din, in her own way, si Ate Mary became a miracle to many of us. In her own way. Naging isang milagro siya sa atin para sa atin lahat. At yung milagro na sinasabi niya, a kind of miracle that makes a difference in the lives of people. Alam niyo, ang bawat tao may alaalang iniiwan sa atin. Kaya kung tatanungin kayong lahat na nakakakilala kay Ate Mary, anong alaala ang inyong pwedeng sabihin na natin, a memory or a legacy that you can consider to be a treasure? Lahat tayo siguro, kung mag-share tayo, sabihin natin, this is what she is. Or this is who she is to us. She is a gift, a blessing, and a miracle. Kaya nga po, sabihin na natin, talagang di mawawala sa atin yung malulungkot tayo. No? Kaya nga, ay natin pag-usapan ng kamatayan eh. Pero, siguro ko si Ate Mary nandito, pwede siguro sabihin sa atin sa kanya handa na ako eh. Kayo ang hindi handa. Sometimes this is what happens, A person may be ready to face his or her own death. But for the loved ones, they may not be ready. Kaya kasi fear of siguro, pwede ka na naman yata. I mean, when I say ready, kasi kung meron ka ng mga signs na, ito yung mahal ko sa buhay, may mga signs na, I just do not know when this will happen, but it will certainly happen. Just as she was prepared, we presume that Kuyaros and Paulo were prepared, if that would come. Kaya nga po sa buhay natin, sinasabi natin, kailan ba dumarating ang kamatayan? Nobody knows. Because nobody knows when death is going to come, then we have to be ready. When I say ready, it's not that kailangan handaan ko yung kamatayan ko. Hindi mo naman alam kung kailan yan eh. The only way to prepare is to live your life fully. Because when you live your life fully, no matter what happens, when death knocks at your door, you say, welcome. And there is no more bargaining. We can only say, just as the Lord said during the last moment of His life, let not my will, but yours be done. Siguro yung huling sandali ni Ate Mary, probably, I would just like to presume. Alam niyo, yung mga taong malapit ng, when they have the sense that death is coming, usually, meron na silang binibitawang salita. Sabi nga daw sa isang taong malapit ang sumakabilang buhay, yung 8 hours, napaka-importante. No? Ewan ko ano nangyayari kay Rox, within 8 hours, ano nangyayari sa kanya. No? Siyempre, may mga binibitawan na siyang salita. No? So, those words are very important for someone who would soon expire. For someone who would soon leave. Within 8 hours or 5 hours. Kaya maganda pinag-uusapan. Tayo naman, ang dami nating oras para mag-uusap. Diba? We have more than 8 hours. Ano ba pinag-uusapan natin? Pag magkikita tayo, nagsasama-sama tayo. And this is an invitation for all of us. Tayo nagsasama-sama. Ano pinag-uusapan natin? Do we talk about death?
Do we talk about life? Do we talk about what? Let's talk about something beautiful. Something that has to do with promoting life. Something to do that will really make our life meaningful. Hindi yung, kaya nga tayo kaya ako talagang sa lahat ng ipinag-iiwasan kong usapan, may kinalaman sa chismis. Kasi nanghihina ako dyan. Bakit? It has nothing to do with living our life fully. Let's talk about life and let's be a blessing, a gift, and a miracle to one another. And this is the invitation for all of us. Para to dumating man yung time na we really have to let go, then so be it. I let go and I welcome the Lord. Kaya nga ito rin po ang invitation sa atin sa Lent. Pumasok na tayo sa Lent ngayon. Yung sinasabi sa Lent, if there is an important message for Lent is for us to realize what matters most in life. Ano ba yung pinakamahalaga sa buhay? Alam niyo, pag nalaman natin kung anong pinakamahalaga sa buhay, doon iikot ang buhay natin. As nasabi nga ng Panginoon, where your treasure is, there your heart lies. And hoping we know where our heart is. Because if you don't know where your heart is, then you would also know where the treasure is. Kailangan malaman mo kung nasaan. And the moment you find it, then you will also discover where the Lord is. Now we are going. Ngayon po, yung tayo sa ashes, na yung the imposition of the ashes. Meron pa po ba hindi pa namarkahan dito? Sila na lang po. Yung mga namarkahan na, valid po yun. Hindi po kailangan na. Pero kung gusto nyo paulit,